Si Miss Maria Angela Leabres Jopol. Isa pong registered psychologist. Ma'am Maria, maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga. Hello po, magandang umaga po. Good morning po, Miss Lala Roque. Opo, Lala na lang ho. Paano po, Lala po, opo. ano bang gusto niyong tawag ko sa inyo? Okay lang po kahit Miss Angela or Miss Jopol. Ay, okay. Miss Angela, mali pa ako, Miss Maria. Miss Angela, Ma'am Angela, Okay good lang po. morning. Eto, unahin Good po morning po. natin. Mm-mm. Kasi, ano mo, talagang laman ng balita yung road rage. Pero hindi lang naman tayo sa Mm-mm. kalsada nagagalit. Maraming iba't ibang bagay na kinagagalit natin eh. Pero, ano mong ang tanong ko, ano ba nagtitrigger? Bakit ho nagagalit ang tao na umaabot sa sobra-sobra talaga't nakakagawa na ng hindi mabuti talaga? Mm. Well, maraming factors po. Una po dito, pwedeng internal siya kasi normal naman sa tao yung nagagalit or makaramdam ng Mm-mm. iba't ibang emosyon. Mm-mm. And pwede rin yung mga environmental factors, no? Yung mga nangyayari sa paligid natin, nagtitrigger siya kung paano tayo magagalit at bakit tayo nagagalit. So, yun po. Ito kasi, nasa kalsada tayo, 'di ba? Mm. Away kalsada. Ano ba 'yan? Ba't ba umiinit ang ulo sobra? Dahil ba sa traffic? Dahil ba sa init ng panahon? Mm. Hindi mo naman maiwasan. Sabi nga, 'di ba, Mm. iwasan mo na magalit ka, iwasan mo ang nagpapagalit Oo. sa Pero necessity 'yun. Papasok ka sa trabaho, may pupuntahan ka, talagang pupunta ka sa Mm. kalsada eh. Paano po 'yun? Yun, usually kapagka, yun nga, tulad nung sinabi ko, maraming factors talaga to consider bakit tayo nagagalit. Kumbaga ay pwede ring ito ay dahil na-perceive mo na merong pangamba o may threat or pakiramdam mo na disrespect ka nung kapwa mo driver, kaya parang pakiramdam mo ay nainsulto ka, kaya ka na-trigger ng galit. Plus, yung syempre yung init ng panahon, yung weather, nakakadagdag din yon na kapag mainit ang panahon, nagkakaroon ng discomfort physically sa tao. So, Mm. mas na-spark yung galit niya. Hindi naman talaga siya galit nung una doon sa nangyari, pero dahil nakakaranas siya ng iba't iba pang mga environmental factors sa paligid niya, mas natitrigger yung galit niya. Another one is yung, dahil pwede ring stress na siya, bago pa Mm. man siya bumiyahe, no? Nasa bahay pa lang, meron na siya mga problemang dala-dala, kaya nung nag-drive siya, ay maaring nung binusinahan siya or kinat siya sa lane niya, ay na-perceive niya yon na insulto sa kanya. So, na-displace. So, may tinatawag Oo. din tayong displacement of anger or stress. Yun. So, hindi naman Oh. talaga siya doon nagagalit, pero dahil, dahil nga tinrigger niya, dati na siyang may pinagdadaanan, yun, nagalit siya doon sa kapwa niya driver na nasa kalsada. Puwede bang payabangan, 'di ba, pataasan ng ihi na ako yung tama, ikaw ang mali, gano'n? Yes, oo, pwede din. Kasi yung sasakyan, lalo na sa mga, well, hindi ko naman nila lahat, no? Oo. Babae man o lalaki, parang extension kasi yon ng ating mga sarili, no? Yung sasakyan mismo, yung car. So kapag Oo. syempre, ito ay yun nga, parang may perceived threat dun sa sasakyan mo, na nagasgasan ka, o binusinahan ka, or nakat ka, syempre, sarili mo yon. So parang ego mo yon, no? Na Oo. ano, oo, yon. So may ganun din. No, bakit mo ko binubusinahan? Bakit mo Oo. ko Ba't mo ko pinipinahan? Eto, oo, tignan yan. mo, meron pong nakikinig sa'tin at nanonood sa FB, sabi ni Emmy Bola, pride 'yan. Oo. Parang nauunahan ng pride, eh, parang ayaw mong magpasindak. Ayaw mong na lang na minsan yung iba yung 'di ba yung bubusinahan ka ng grabe tapos gusto niyang sumingit, tapos mag-o-overtake pa sa kabilang linya, magko-cause naman ng traffic. Alam mo yon na parang napaka-privilege mo, ikaw lang ba nagmamadali? 'Di ba ang Hmm, dami ng tumatakbo sa isip mo na kapag hindi nanggigigil ka, 'di ba opo. papatulan, eh. Hindi ho ba? Oo. Dun naman papasok yung lack of empathy, yung hindi mo naiisip yung mga pinagdadaanan din or kung ano yung iniisip ng iba. Na Oo. pakiramdam mo patungo sa'yo yung ano Oo. nila, parang di naman kayo magkakakilala, Oo wala nga. naman kayo. Parang hindi naman, ba't naman siya, bakit ka naman niya bubusinahan na Mm. feeling mo pinipersonal ka niya. Mm. So puwedeng baka nagmamadali rin siya, may emergency or Mm. kailangan niya na makauwi, yun. Pero siyempre hindi naman din yun justification para Oo. makagawa siya ng hindi tama. So, yes po, Yan tama din yan po. yan yung mga problema. Pero alam mo, unfortunately, may mga gano'n, eh, parang
iniisip nila yung sarili nila, pero hindi nila iniisip yung nakakasabay nila sa kalsada. Is it a normal attitude of humans bilang tao? Survival in a Mm. way na, naku kapag hindi ako sumingit dito, hindi ako makakarating sa pupuntahan ko ng oras. 'Di ba? So hindi mo inuuna mo na muna yung sarili mo kasi meron ka ring need. Kasi ina-analyze ko na rin bakit ganun ba yung Oo. behavior ng tao eh. Kaso ganun na halos lahat ng behavior. Kaya hindi na tayo sumusunod sa batas trapiko minsan, hindi ba? Opo. Kasi usually yun talaga po yung, kumbaga hindi natin kayang makita ng sabay yung magkaibang perspective. So one at a Mm. time lang talaga. So dahil tayo yung driver, nakikita talaga natin yung sarili natin. Kaya mahalaga na Oo. kapagka nagalit ka or nakaramdam ka ng frustration dahil nabusinahan ka or napinahan ka, mag-step back ka muna, mag-pause ka muna saglit para mailagay mo yung sarili mo sa lugar naman nung kasama mong driver sa kalsada. Oo. Kasi hindi puwedeng sabay. Pero ano no, sa dami ng iniisip mo sa buhay, may problema kang personal, Hmm, may responsibilidad ka, meron kang deadline, may nahabol ka na oras, parang huli na sa priority mo hmm, yung isipin mo yung kapwa motorista mo na nakakasabay sa kalsada. That's reality opo. kasi, no? Yan ang problema Mm, natin. Kaya maraming nag-aaway sa kalsada at unahahantong pa sa road rage, sa Ma'am mm, Angela, no? Yun yung opo. nakakalungkot. Pero Mm. ito, meron yung suhestyon na dapat daw mag-anger management seminar ang mga driver. Pabor ba kayo, makakatulong ba talaga 'to na sa panahon ng pangangailangan, magagamit ba Mm. talaga 'to? Mm. Well, 'di ba pagka bago tayo dapat nga ano 'yun, bago kumuha ng lisensya, parang pino-propose nila na magkaroon ng parang psychological assessment Yes, para oo. makita kung, ito bang tao na 'to ay prone to anger, prone to frustration, Mm. mababa ang pasensya, ganyan. So, yes, siguro napapanahon na din na mag-undergo din ng parang seminar or Mm. maybe individual na counseling din lalo na dun sa makikitaan na mataas yung anger vulnerability ng isang tao. Kasi hindi naman sabi ko nga normal na emosyon ang anger, Yun nga, yun lang yung paano mo siya ire-regulate, paano mo siya iba-balance, dun tayo nagkakatalo kung paano mo siya hina-handle sa okey. sarili mo yung galit. Ayoko kasing i-judge din yung mga ano 'no, yung mga nasasangkot sa road rage. Pero kasi Mm. yung iba wala namang kaso. Talagang dun Opo. lang ng pagkakataon, ibig sabihin, kasi nabanggit niyo lahat tayo nagagalit, ito ay isang normal na emosyon na nararamdaman natin, Mm. pero paano mo malalaman na capable ka pala ng gano'n? Hmm. Well, a psychological assessment, can provide us kung papaano natin malalaman kung sino yung prone, sino yung mataas yung level ng kanilang anger o hostility, yung mga Oo. natatagong galit lang na Oo. hindi kadalasan na nilalabas, 'no? Usually gano'n, sabi nga nila may kasabihan na ano, tahimik lang 'yan pero 'pag nagalit 'yan, Oo, 'di ba? May mga grabe. 'Pag may mga pumutok gano'n parang din. bulkan ano? Opo. Meron naman tao na palaging galit 'no, pero Oo, hindi naman gano'n sobra. basta-basta, Mm. makakapanakit ng iba. Kasi 'yun yung danger, eh. Ang galit kasi is a strong emotion na Yes. mas madali siyang i-express compared sa sadness o depression. Oo. Kaya parang, mabilis yung ano, reaction, yung action agad ng, galit. Kaya Totoo opo. ba 'yun 'pag galit ka, kaya nga minsan nakakapatay 'di ba, yung hindi ka rin nakakapag-isip? Hmm. Posible po kasi kung na-overwhelmed na siya nung kumbaga nag-control over na yung feelings 'no, over rational Oo. thinking or over logic, puwede pong mangyari yun. Ah, okey. Ito sabi ni Bambi Stan Darte sa FB rin natin, dapat daw may psychological test ang mga drivers from 18 to Hmm, 60 years old. So ito'y sapat, makikita mo na talaga. Papaano kung lumabas sa test na, uy, hmm. 50-50 ka, so hindi ka puwede mag-drive? Ah, Careful din tayo dun sa judge 'no, gamit yung Oo. test kasi minsan dalawa kasi yan klase din ng anger, merong tinatawag na yung anger as trait, ibig sabihin part siya ng personality mo, ikaw ba ay madaling magalit kapagka may mga Oo. sitwasyon na nakakagalit Mm. or puwede rin siyang state lang
Pag sinabing state lang, yun ay situational. Ibig sabihin, hindi ka naman laging galit o hindi ka magagalitin na tao. Pero syempre, Oo. kapag may gumawa ng masama sa'yo or may na-frustrate ka na situation, pwede kang magalit. So, depende. Hindi siya totally na parang tutuldukan na natin na, ay, hindi ka pwede mag-drive. Naku, Oo. at may mataas yung anger, Mm. personality mo, magagalitin kang tao. Pero yun nga, pagka binigyan mo naman nilagay mo siya sa sitwasyon, hindi naman nagma-manifest yung anger, Oo. hostility niya na trait. So, Oo. maganda siguro samahan din ng syempre interview, background check sa family, yung kanyang Pa childhood, kung paano Oo. ba siya lumaki, ganyan. So, para Medyo makita mo malalim, yung eh, na pattern. pag-aaral. Opo. Sa aking opinyon siguro maaaring makatulong pero hindi siya yung makaka-prevent din ng ano, eh, Opo. 'no, nung Mm. mga kaso ng road rage kung Yes. talagang mangyayari siya. Hindi mo kasi alam kailan puputok yung tao, 'di ba? Minsan hindi Yes. rin niya alam na, uy, minsan malalaman daw niya, "Ay, nagawa ko 'yun." 'Di ba? O Totoo po. eto sabi nung texter natin sa ating text jack naman si 4900, GMRC po 'yan, dapat bata pa lang kasi tinuturo na Hmm, yung ano, ayun disiplina din, sa tama po. kalsada at patience. Mm. Pero sabi ni Ernest or Sam, hindi daw sapat yung anger management. Hmm. Dapat sa kanila alisan daw ng lisensya, kasuhan, ikulong at dalhin sa mental asylum. Issue ba talaga ng mental health ang yung hindi mo makontrol ang iyong galit? Meron ba talagang Ah, kailangang isolation? Kumbaga sa mm. halimbawa sa, mga nalulong sa droga may ano 'di ba, may rehab. May gano'n ba kapag ano, anger management issue? Rehab? Hmm, depende po 'yan kasi kung yung anger niya ay talagang intense at prolong na, kumbaga tumatagal ito, kasi nga sabi ko nga feeling siya, yung anger. So Oo. puwedeng saglit lang siya, dapat mawawala na. Pero kung ito'y magtatagal for days, halimbawa 1 week na siyang galit, hindi nawawala, talagang Ah, laging nati-trigger, most likely baka siya ay meron ng ibang mga mental health disorders. So puwedeng oo. yes, tama ka do'n, puwedeng may kinalaman yung substance use, puwedeng sign na siya or symptom ng bipolar or Oo. puwedeng, or puwedeng talagang magagalitin lang na tao. So mahirap i-distinguish agad kung mental health disorder na ba yung galit niya o normal naman ito na nararamdaman ng isang normal na tao. Okey. Wala tayong kontrol Hmm. do'n kung gano'n yung taong makakasabay mo sa Mm. kalsada. So ano po ang inyong Mm. suhestiyon kung ikaw naman ay makasabay ng kamote rider or driver? Papaano Oo. ang dapat na atake do'n? Papaano kung minsan halimbawa, ano, ikaw ang nagkamali pero yung halimbawa ikaw ang nagkamali pero hindi mo naman sinasadya. Yung na-ano Mm. mo, naagrabyado mo, grabe ang galit. So paano mo siya haharapin kapag gano'n? Mm. Dito mahalaga yung self-control, 'no, yung ikaw, yung self-regulation mo. Kasi Mm, hindi mo naman makokontrol yung aksyon ng ibang tao, eh. mm, Hindi natin yun mauutusan na maging mm. ganito ka. So ikaw sa sarili mo, kailangan mong matutunan kung paano mag-regulate, paano mag-balance, Oo, mag-stabilize ng sarili mong mood o sarili mong, oo, feelings. 'Yan. So, lagi mong isipin na siguro yung goal mo, bakit ka ba sumakay? Saan ka ba pupunta? So, oo, ang goal mo is to get home safe or to oo, get to a place safe. So, kung yun ang goal mo, hindi mo dapat, kumbaga ipa-prioritize mo yung safety mo kaysa manalo ka. Kasi nga parang gusto mo ikaw yung panalo sa argumento, eh. Na mm, hindi pre, ako yung naano mo ako, ganyan, di ba? Parang parang gusto mo may tama sa inyong dalawa. oo. Parang hindi importante kung sino yung tama. Parang ang Okey, lagi mo i-goal yung safety mo na ikaw mm, ay makarating, safely sa okey. pupuntahan. Eto hindi lang sa kalsada 'no, hindi lang road rage. Sabi ko nga Oh, kanina, yeah. may mga nakakaaway ka rin, nabubwisit ka rin sa katrabaho mo, sa bahay, sa kapitbahay mo. Pero nauuwi sa matinding awayan 'yan ha, yung mga magkapitbahay. Mm. So papaano mo siya i-de-deal kapag nasa height na siya ng emotions niya, ikaw na nakapag-iisip? Sabi, 'pag malumanay ka daw magsalita, nawawala yung galit nung tao, tama ba? O tumahimik ka lang daw? O minsan mas naiinis yung tao kapag tumatahimik ka kasi parang wala siyang kausap. Papaano mo ba i-de-deal?
Ah, okey. Yung mga gano'n namang sitwasyon, Mm, yes, okey din yung tatahimik ka muna, hayaan mo muna siyang magsalita. mm, Hayaan mo munang, "Sige, papakinggan kita." mm. Magsalita ka lang kung ano yung gusto mong Oo, sabihin, and then 'pag tapos na siya, puwede ka namang sumagot ng malumanay, kalmado, na hindi mm, nagtataas ng boses mm, para hindi niya ma-perceive na ina-attack mo siya. mm. 'Yun, kasi kaya lalo siyang magagalit kasi 'pag ina-attack, yung parang feeling na ina-attack mo siya, yung tao Oo, na yun. Another one is yung anong tawag dito, yung okey din na mag-take ng pause, na sabihin mo na, "Sige, mamaya puwede tayong mag-usap ulit. Alam ko yung okey. i-acknowledge mo na Acknowledge mo lang na, ka." okey, Oo, okey, narinig kita, oh, yes. sige puwede bang mamaya usap tayo uli? Oo, Gano'n na yan, lang. gano'n, Wag oo. mong sabayan yung init Puwede ng rin ulo yun. niya or kaya Oo, pahupain mo iva-validate mo. muna yung init ng ulo niya, parang gano'n Opo, lang. Oh, ta's kailangan yung keyword is i-validate mo na narinig mo siya. opo, yun. Para hindi na siya, Oh, sisigaw, hindi niya iaano yung sarili niya na, "Naririnig mo ba ako? Hindi ka ba nakikinig?" 'Di ba? oo. 'Di Oh, ba kasi sige nasabi mo nga 'pag 'di nagsalita, eh. magbigay tayo example, yung kapitbahay, "Naku, yung dumi ng aso mo nandito na naman sa tapat ng gate ko. Bakit ba hindi mo turuan yung aso mo?" 'Di ba, pinag-aawayan 'yan. So, anong dapat mong sagutin? 'Pag Ayan. gano'n, ano ka na lang, sorry ka na lang at ta's lilinisin mo. Tapos, hindi dapat natin pag-usapan 'yan, araw-araw na lang ganyan. So, nasa Hmm, height siya ng emotions niya, sasabihin mo, paano mo hmm. 'yun? O sige, ikaw, kung ikaw yung nasa sitwasyon na 'yun, paano mo dapat sagutin? Kasi ang dami ko naririnig na ganyan, nag-aaway talaga Oo. yung magkapitbahay dahil Ay, lang sa dumi na oo. 'di ba iisipin mo simple lang, 'di ba? Pero matindi yung Mm. awayan na nila, magkapitbahay pa naman. Mm. Oho, Well, 'pag ganyan, okey din talaga na, sige, okey na ma-acknowledge ko na mali ako, aso ko 'yun, so oo. nagdumi nga naman, tama din na magpapasensya tayo, hingi tayo ng pasensya, and puwede tayong mag-usap ulit kapagka hindi ka na galit. 'Yan, usap tayo So para 'yun. tulungan mo ako na kung paano Oo. natin 'to masosolusyunan yung Mm. problema ko sa aso, kasi hindi ko rin makokontrol yung behavior ng aso ko. So, hindi ko Oo. naman siya mapipigilan all the time or mababantayan all the time, Oo. yun. So you'll make ka parang open ka to compromise. Yung ang Parang key gano'n. dun ano niya na concern ka din, hindi yung wala kang Oo, pakialam. Kahit wala mm. pang solusyon, maramdaman lang niya na narinig mo siya. Nakaka-pacify Mm. yun sa galit. Nakaka-pacify, yes, oo. Oh. O Kasi yan nga hindi ha. siya makakapag-isip, kapag galit siya, eh. Oho, Oo. oo. Ito si Joyce Villanueva ng Pasig, sabi niya, yung family daw nila hypertensive. Nagkaroon daw ng stroke yung iba tsaka heart attack. Okey naman daw kasi may maintenance meds, pero irritable daw sila. Konti lang daw maliit na bagay nagagalit na. Hmm, Gano'n ba 'yun kapag hypertensive? So, para maintindihan hmm, din natin yung mga taong mm, nakakasalumuhan natin, may gano'n silang struggle din? Kahit ayaw hmm. nilang magalit, nagagalit sila? So ano naman 'yan, biological reasons bakit Oo, na nai-intensify yung galit. mm, So o kaya may dinadalang medical problem, like mm. halimbawa may sakit, siyempre mas mainitin talaga ang kanilang mga ulo, mas madali silang magalit. So Okey. probably po may chance po. Tsaka yung mga gamot din, may mga side effects din yung mga iniinom na gamot, kaya mas, nai-intensify din yung manifestation ng galit. Ito si 8450 sabi niya 'pag may mga kamote rider daw talaga sa kalsada, ang ginagawa niya pinapauna na lang daw niya para maiwasan daw yung away or road rage. Hmm. Pagpasensyahan mo na lang kung ikaw ang nakakaintindi. Yun daw, kapag hindi ka nagagalit dapat dapat dalhin ka daw sa mental, hindi siya hindi normal ang hindi nagagalit. Oo naman, pero yung nasa tama, hindi ba? Hmm, Oo. So, how can you control your anger? Ikaw naman lahat tayo nagagalit, eh. Minsan ayaw mo rin naramdaman niyo 'yun, yung ayaw mong magalit, pero hindi mo mapigilan yung emosyon mo. 'Di ba may mga minsan mm, may gano'ng sitwasyon na ikaw mismo, hindi mo mapigilan yung sarili mo? Paano po 'yun mm. kapag nandun ka sa sitwasyon na 'yun?
Well, sa mga gano'n naman, sabi ko nga ang galit ay normal lang so puwede mo siyang i-acknowledge din sa sarili mo na, "I feel angry, I feel frustrated." Mm. Huwag mo sasabihin sa sarili mo na, "I am angry or I am frustrated." Kasi parang sinasabi mo na ikaw yung tao na magagalitin, 'no? Yun ay nararamdaman mo lamang, hindi hindi ikaw yun. Hindi Okey. ka magagaliting tao. So ihiwalay mo yung sarili mo dun sa nararamdaman mo. So puwede ka rin mag-practice ng mindful breathing. 'No, yung kapagka kahit saan puwede mong gawin yun, huminga malalim, then mag-inhale, exhale, ganyan. Sabihin mo Oo. sa sarili mo na, "I'm feeling frustrated, okey lang 'to, mamaya ide-deal with ko 'to, kung ano man yung nararamdaman ko." 'Yan. Mm. Tapos siguro yung pakikinig ng mga calming music can also help kasi yung mga auditory stimuli can lower heart rate and reduce Oo. aggression din. Okey. So, okey din sa sasakyan na magpatugtog tayo ng mga calming 'no, na music, ayan, Opo. kaysa Oo yun, nga, 'pag lalo na 'pag oo. nagta-traffic ka na 'no, eh, wala ka namang magagawa, alam mo Mhm. lumipad Oo. ka. Eto, last na lang ho, alam ko busy kayo 'no, meron tayong mga 2 minuto na lamang. Sabi ni Sige po. Pedro Pimentel, sabi niya neurotest, magbigay ng mabigat na parusa sa mga nagkasala. Yung, ganitong, consequences like, penalties, nakakatulong ba sa mga may anger management issues? Siguro na nade-deter niya lang 'no, or Mm. na kasi kailangan may sanction din, may consequence nung, outcome nung galit mo. Pero dapat after nun meron siguro silang dapat mga individual counseling or Mm. more or less therapy. Kung ito Mm. ay ongoing problem na dun sa tao na yun na hindi lang naman dahil dun sa kalsada nangyari, kumbaga meron na talaga siyang ongoing na Okey. mental health issue. So, Okey. dapat may kakabit na counseling. Okey. Mabilis lamang po 'no, kung ako mismo na rin nakikinig sa'tin, maaaring nag-a-assess sila ng sarili nila, hindi rin nila alam kung anong puwede Mm. nilang magawa in the future. Ano ho yung mga pointers o yung mga dapat naming bantayan na baka kailangan namin ng help, kailangan talaga namin ng anger management, seminar or Mhm. training para siyempre preventive tayo? Mm. 'Yun kapagka ano po, yung tipong may mga sitwasyon na nagagalit ka pero disproportionate yung galit mo. Parang Mm. maliit na bagay pero ganito kalaki yung galit mo. So, Oo. medyo alarming 'yun. Ba't ka Mm. gano'n mag-react, Oo. 'no? So, possibly hindi may tinrigger lang nung sitwasyon na 'yun yung galit mo, hindi ka talaga do'n galit. Or Mm. maybe puwede rin na baka hindi galit yung nararamdaman mo, baka nalulungkot ka. Kasi nga Mm. mas madaling i-express ang galit kaysa sa lungkot. So, alamin mo rin, mag-reflect ka rin sa sarili mo na baka naman hindi ka talaga galit, baka ikaw ay nalulungkot or may iba ka Mm. pang emosyon na nararamdaman. Oh, yan. Hmm. Naku, yun po, So, yan po 'pag nilay-nilayan natin ng kalmado. Ma'am Angela, thank you ha. Alam ko busy Thank you po kayo ngayong po. Sabado. Sa uulitin po ha, ingat po Thank you kayo. po. Ang Si Me kinikilingan, walang pinoprotektahan.